Ayan. Hello ulit mga ka-antrep. Good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, marami pong salamat sa mga nagko-comment at nagbibigay ng kanilang mga kuro-kuro at opinion tungkol dito sa ating community, sa ating industriya, motor parts, business and accessories. Pero sa mga level natin ay doon tayo sa mga level na starting up, kasi simula pa lang, pasimula pa lang at kasalukuyang nangangapa pa lang. So I consider myself as baguhan pa lang din, natututo pa lang din, nagkataon lang na medyo nauna-una lang ako ng konti. So kaya nagbibigay ako sa inyo ng mga idea and tips din para meron din kayong mapagbasihan ng inyong desisyon, idea, opinion, ayan. So, ngayon naman po ay shout out kay Ma'am Abigail Padilla ng anong shop si Madam? Ng Aking Motorcycle Parts and Accessories from Santo Domingo, Ilocos Sur. Hello sa inyo mga taga Ilocos. So, ito yung sabi ni Ma'am. Agree ako sa iyo, Ma'am. Kami nga 80-20 tapos may allowance pa kami binibigay sa mekaniko and 150 daily allowance tapos freelance and ang kita or party na mekaniko sa 80-20 mahigit 1K daily pag mahina pinakamababa na yung 800. If titingnan wala na rin sa amin mapunta unless malaki talaga labor sa araw na yun. Kaso hay nako, ulo yung mayabang masyado mekaniko namin. Nagdi-demand na dapat daw 100% labor niya. What? 100% labor niya. Ganun daw sa ibang shop. What? Huwag kang maniwala dyan, ma'am. Ano yan? Oh, wait lang. Anuhan natin. Tapusin. Napuno na kami. Kaya ayun, pinaalis na lang namin. Ending, wala din naman siya mapasukan ibang shop. Nakakainis lang na sobra sila entitled eh. Ang mahal bumili ng mga tools tapos need mo palitan kapag nasira or nawala tools, bayad ka pa kuryente, isa mo pa sa paggawa or pa-renovate ng shop, ang mahal. Tapos gusto free na lang nila gamitin. Sana may mahanap na kami mekaniko na matino, yung may malasakit din sa may-ari ng shop. Di naman kami madamot, binibigay talaga namin if deserve nila. Patapik naman, ma'am, mga common issue or challenges na pwede harapin ng shop kapag operational na. Kasi yung mga nagbabalak mag-open yung guide hanggang opening lang para may idea din sila na ito possible challenges nila kapag open na sila. Always watching Aking Motorcycle Parts and Accessories from Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayan, thank you so much from sa comment na ito from Aking Motorcycle Parts and Accessories sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayan, shout out dyan po sa mga aspirant na maging mekaniko, doon sa mga hindi pa eksperto na mekaniko pero interesadong lumalim yung alam nilang basic na ginagawa ng mga mekaniko sa mga taga Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayan, hiring po ang Aking Motorcycle Parts and Accessories sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Apply po kayo dyan. Actually, para po ito doon sa mga aspirant or doon sa mga sa mga mekaniko, totoo po yan. Totoo yung sinabi ni ma'am na marami at madalas po talaga lumalaki ang ulo at napaka-entitled na mga mekaniko. You know why? Nasa isip nila talaga na kung hindi dahil sa kanila, kung wala sila, hindi lalakas ang ating shop. Which is a big no. In the first place, tayo ang nag-put up ng business natin. Yes, lalakas siya. Mas malakas siya kung may mekaniko. Kung may matinong mekaniko. Dahil kung hindi rin lang matinong mekaniko, yung nakaka-partner natin sa ganitong klaseng negosyo, hindi rin siya lalago at masisira pa tayo kung may mga mekaniko tayong napaka-entitled, mayayabang, mga suplado, feeling napakagaling, feeling sila lang ang may alam, feeling na sila lang ang marunong, at lalong-lalo na yung feeling na wala tayo kung wala sila. So, hindi rin sila makakatulong sa ating paglago, sa ating pag-unlad na maging successful ang ating negosyo. And yes, napakalaking part ng mekaniko sa ating negosyo.
ano yan it takes it takes to tango. At saka give and take yan siya. So, malakas ang shop natin dahil sa mekaniko. At lalaki din ang kita ng mekaniko dahil sa shop natin. Pero remind you po na hindi pa rin lalakas ang shop kung walang kahit na may mekaniko, kung wala naman tayong stocks inventory. Kasi may mga shop, aminin natin, may mga kilala tayong mga shop, motor shop, na may mekaniko. Minsan nga may-ari pa mismo ang mekaniko, pero kulang sa puhunan, nakapos sa puhunan, hindi pa rin ganun kalakas ang kanilang shop. Kasi kadalasan, ang mga customers is pumupunta doon sa parang halos kompleto na ba yung shop, tapos may mekaniko, kasi hindi na nga naman sila pa ikot-ikot pa. Let's say for example, na baklas na dito, wala namang piyesa, so aalis pa, maglalakad sila. Kadalasan naman yung mekaniko, lalo na kung busy, so isasabihin nila walang ganito na maghanap pa, so aalis pa sila maghanap. Or pag ang mekaniko pa ang maghanap naman, is abala yun, lalo na kung kabisihan talaga yung mga gawaan sa shop. Ayun, at totoo din po na napakaraming mga mekaniko ang mga walang malasakit sa shop. Unang-una, sa paggamit ng mga tools, makikita mo talaga na bara-bara lang, sira kung sira, hindi pa marunong magligpit, wala talagang kamala-malasakit. Basta't sila nagtrabaho lang, kay mawala ang tools, kay hindi, kinandyan, wala silang pakialam. Pero tips ko po sa inyo, inventoryhin nyo po yung inyong mga tools, kasi kami may lalagyan talaga, nakapako-pako yan, di ba? Gano'n naman talaga. Once na may mawala dyan sa mga tools na yan, i-charge nyo po sa kanila para pag-ingatan po nila. Kasi kapag hindi po naka-charge sa kanila, hindi sa kanila naka-account, ay wala po yan silang pakialam na mawala. Minsan ipahiram-hiram nila sa kakilala nila, tapos hindi na naibalik, so oras na kailangan wala. So at least sa kanila naka-account na pag nawala yon during working hours, nila yon, charge sa kanila yon. Yan po ay magsisilbi parang mapag-ingat din nila yung mga gamit nila ba, kasi ang hirap nung kung kailan kailangan wala, kasi ganito hahanapin, hindi naligpit kahapon kung saan na lang. Pero may mga mekaniko kasi na kapag binibaby po natin, masyado nating pinapamper, talagang lumalaki ang ulo. Kumbaga lumalagpas sila doon sa boundaries nila. Kaya from the start pa lang, dapat malinaw na sa kanila kung ano yung ating mga rules doon. Malinaw na huwag magsuplado sa customer. Ako kasi from the start, yun yung palagi kong hinihiling sa kanila na huwag magsungit, magsuplado, huwag yung magpiling na alam lahat. Aminin kung yung hindi kaya at saka kaya, walang masama doon. Kasi masisira tayo sa klase ng pagkatao ng mekaniko kung anong meron tayo. Masyadong mga mayayabang, nakaka-offend sa mga customer, yung pinagmumukhang tanga ang customer. So may tendency na hindi na rin sila magpagawa sa atin dahil ngayon mekaniko natin masyadong hambog. So yun, pagdating naman po doon sa labor, totoo naman po yun na kung ano yung deserve nila, kung ano yung kanila talaga. Doon naman din po tayo as part na mga shop owner na maging honest na kung ano yung kanila talaga, wag nating bawasan. Pero syempre, hindi maiiwasan yan na yung may nakalimutan kang ilista, minsan sobrang dami. So sa akin kasi nagbibigay talaga ako ng list kung ano yung sa notebook, nililipat ko sa papel para may copy sila, at kung may maalala sila, tingnan nyo kung may nakalimutan ako, yun, sabihin nila kung may nakalimutan, tapos idadagdag ko. Minsan naman yung mga late magbayad, halimbawa off na, out na, tapos sabi mamaya ng bayad ibabalik, nakaalis na, ililista ko yan para sa kinabukasan naman. So doon tayo maging honest sa mga mekaniko natin para wala din silang masabi sa atin. Sa labor, kung ano yung labor talaga, yun talaga yung isulat din natin. Wag tayong mga shop owner ang mag-initiate ng pandaraya. Sa totoo lang, wag sa atin manggaling ang pandaraya. Kasi mas masakit para sa atin kung yung mga kasama natin sa hanap buhay ang mandaya para sa atin. So it's a fair dapat. Walang dayaan na pagdating sa trabaho, dadayain natin sila or dadayain nyo sila, kasi ganun din ang gagawin nila sa atin. Pero kahit po hindi tayo nandaraya, to mind you, way back 2016, 17, nagkaroon ako ng mekaniko na
mandaraya, mahilig mag under the table. Anong ibig ko sabihin? Yun po ba yung halimbawa may customer, hindi niya sasabihin doon sa shop, sa may-ari or sa mga bantay kung anong hinahanap ng customer. Siyempre, unang-una kasi yung mga customer usually sa mga mekaniko na nakikisilip or nagtatanong kagad kung meron kayong ganito. Ang ginagawa niya is hindi niya dito sasabihin, hindi niya mapapabili, sinasama niya, inaangkas niya, dinadala niya doon sa bahay nila. Yun pala, meron siya doon yung mga used, yung mga second hand, yung mga nagamit na pwede pa. Ganun ang ginagawa niya. So yung na-discover ko, masyado akong nasaktan kasi 'di ba, panluloko na binibigay to think na that time kanya lahat ang labor nun kasi may sarili siyang tools. So may sarili siyang compressor, may sarili siyang mga gamit, kanya lahat ang gamit, kaya kanya lahat ang labor. So, siya din yun ang nag-ask sa akin, ang humiling na kung pwede siya mag-shop doon. Kasi nga, para mas malakas yung kita niya. So, since kanya lahat ng tools, kanya lahat ng labor, nag-start pa lang kami noon eh. So, nasa rota, nasa isang business ako, sinanay lang doon. So, pabor na rin yun kasi may mekaniko lang. So, yung nagsabi na sinanay sa akin ng ganun, medyo nasaktan ako. Alam nyo ba, gumanda na yun ng ng mekaniko, talagang na siya, nakapagawa na siya ng bahay, ilang taon din siya doon, parang mga 2 din, nakapagawa na siya ng bahay, kapagawa na siya ng tricycle, meron na siyang maliit na negosyo ng mga tindahan ng mga kahoy-kahoy na mga bilog lang na mga kahoy-kahoy ganon. Meron na rin siyang ilang pirasong mga sprocket, mga brand new na, nakapundar-pundar na siya. Yun na pala ang ginagawa niya lately, nung medyo okay na siya financially, kasi nga, di ba? Paano natin masabi na kung wala kung wala ang shop ba, kikita din ba sila ng malaki? That time siyang humiling sa akin na kung pwede siya doon na lang mag-shop kasi nga may mga pyesa. So, pa yun? Way back 2016, 17, ganun. 15, 16, 17. So, yun. Nung nalaman ko yun, kinausap ko siya. Ang dinahilan ko na stop muna siya kasi magpa-renovate ako at saka mayroon kasi mga problema na mahirap, na mahirap tanggapin. Na yung hindi ko siya diretsong ganun. Pero, sinabi ko yung sitwasyon na ang hirap ng walang tiwala, na hindi mapagkatiwalaan, yung parang hindi ko diniretsong ganun yung ginagawa niya, pero may yung pasakali ko doon na rin yun, ang hirap magtiwala, ang hirap kasi nung may kasama ka na pinagkatiwalaan mo, na akala mo katuwang mo, pero hindi pala, na tinitira ka pa talikod, kaya pahinga na muna. Yun yung sabi ko, magpa-renovate muna kami ng shop. So, ayun, umalis na siya, dala-dala niya yung mga gamit niya. Alam niyo, hindi rin niya natuloy-tuloy yung yung shop niya, kasi nung doon sa amin, nung umalis na siya, humina na rin, wala na rin siyang customer halos. Tapos doon kami, tuloy-tuloy na lang din kami hanggang sa nagkaroon ng mga mekaniko. Hindi rin na tuloy yung yung negosyo niya, nawala din, nawalan palang bula. So nag-tricycle driver. Nung pagka 2018, 19, 20 ganyan. Humiling siya sa akin na kung pwede siya dito. Dito na kami doon kasi sa branch. Hindi ko na siya tinanggap. 2 times siyang nag-ask sa akin. So yun po yun, napakalaking problema po kapag mekaniko na masyadong malaki ang ulo at entitled, kapag masyado po nating binigay lahat ng pabor. Kaya doon sa mga humihiling na gusto nila 100% po ang labor nila. One time may may nag-comment na dapat binibigay 100% ang labor ng mekaniko kasi sila naman yung nagtatrabaho. FYI po, kung wala po kaming namuhunan yan, wala din sila mapagtatrabahoan. At kapag masyado mo pong binigay lahat ng pabor sa mekaniko, ay aabusuhin ka rin po nila talaga. May mga abuso. So, hindi po totoo na ganyan na sinasabi lang nila yan. Yun nga, may mekaniko nga dito na sa akin nag-ask na kung mayroon bang porsyento sila sa sales, kasi sa ibang shop daw meron. Wala po, hindi totoo yan, lang yan, strategy lang nila yan. Kung meron man silang porsyento, I'm sure nun,
ano sila, silduhan or maliit ang ano nila, ang porsyento sa labor, kaya may porsyento sila sa sales dahil siguro sila ay mekaniko, sales boy or staff doon sa store. So wag po tayong masyadong mag-pamper talaga. Although yes, kailangan natin. That's why I'm always advice po dun sa mga shop owner na kahit yung basic, kasi alam nyo, yung basic naman yung mabilis. Ano yung mga basic na yun na sinasabi? Palit ng kadena, brake pad, brake shoe, yan yung mga chain set, gulong, interior, yan yung mga madalas, bumbilya, change gear pedal, foot brake, yung mga ganyan. Hindi naman araw-araw ang nag-o-overhaul, hindi naman araw-araw ang nagta-top overhaul, mas araw-araw ang basic change oil. Yan yung mga basic na mga labors or mga basic services sa shop. Yun yung mga maganda na maaral ng mga shop owners para hindi sila mahirapan talaga kung totally wala pang mekaniko. So doon naman sa usaping, wait lang po. Ayan, doon naman po pagdating sa ating mga customer, ayan, issue din yan, problema din po. Yun bang mga nagpapagawa pero wala palang pambayad. Yung bang bago magsabi na uutangin, tapos na, halimbawa, may madalas talagang masakit sa ulo talaga yung kapag ganyan na. Until now nga, 525 nakaraang araw, nagpalit ng spoke, nagpalit ng bearing, plus labor. Wala pala siyang pera. Pag inuna pa talaga siya, pinauna ko siya kasi naawa ko kasi maglalako pa ng isda niya. So may ginagawa ang mekaniko, tagang pinauna ko siya para makapaglako na. Yun na hindi na nagpakita. Matagal na. Hindi na nakarang araw pala, matagal na, nakaraang linggo pa yata yun, hindi na nagpakita dito. So ayan, isa po yan sa issue na hindi ko alam po kung paano ko isa-suggest sa inyo kasi madalas yan nangyayari. Kasi alangan naman 'di ba na nagpapakot or nagtatanong ganon magkano lahat or papakabit ng gulong, may brake shoe kayo, so normal yun, chain set magkano mong ganon. Tapos pagkatapos, alangan naman na nagpapa-computer, patatanungin mo kung babayaran po ba ito o utangin. Madalas ginagawa nila, tapos na bago magsabing ibalik lang. Ano gagawin mo? Hindi mo naman pwede mapaiwan ang motor kasi nagsasabi nga na ibalik lang, hindi naman sinabing uutangin, ibalik ko lang, tapos ibalik ko lang, kailan ng panahon. So, yun po ang kailangan nyo ng doon, pasensya. Kasi pag hindi yan bumalik, talo ka na doon. Sa pyesa pa lang kaagad, okay na nga ang labor diba? So, ganon. And then next naman, yung sa utang. Kahapon ng umaga, may gusto mangutang ng gulong. Hindi ko talaga pinautang. Pinagpasensya, nanghingi talaga ng pasensya kasi hindi talaga nagpapautong ng gulong as much as possible. So, pero mayroon syempre mga nakikiusap na napagbibigyan mo. Pero kapag naunahan ako nung aking guts, ay tumatanggi talaga ako kasi ang gulong po, ayan, interior fast moving po yan. Maliit lang ang ating tubo dyan. Tapos, kung utangin po, ay katapusan mo na po. Kailangan no to utang sa mga gulong at sa mga oils, ganyan. Kasi maliliit ang markup natin dyan. Tapos kung utangin, matatalo tayo dyan. Especially gulong talaga. Next na mga problema is yan, yung mga palit, ganyan, di ba? So, sa atin, sa shop, kahapon lang, yung injector, so hindi magkasya. Pero dito naman ginagawa, nasira na, punit na yung packaging niyan. Yung ba naman yung, di ba yung ginaganon lang? Yung mga tipong mga nakaganito style, di ba? So, hindi mo naman yan masusukat kung hindi mo pupunitin talaga. Sa zoomer, so sinukat namin, ganon. So, pupunitin talaga siya. So, okay lang yun kung dito sa shop. Dito po sa akin, wala po akong problema sa mga pasukat-sukat, lalo na kung dito. Kasi, mabibili naman po yan ulit. Maliban na lang talaga doon nga sa pwede siyang ma-defect, like yung CDI. So, napakarami kong mga open na dyan, na open na mga sinusukat. Kasi, kung hindi po natin pabuksan para maisukat, paano naman po magagawa? Wala din, diba? So, normal yun. Pag sinukat lang naman at hindi naman siya masisira, okay lang naman. Maikakabit naman yan sa susunod sa ibang mga sa ibang mga, mga motor or sa susunod na bibili, sa susunod na customer. 'Di ba? Halimbawa, ganyan, piston ring, may daladalang block. Sabihin Rusi. So, to make sure, ako talaga, kahit sabihin lalo pag sa mga Rusi, mga Motorstar Euro, ganyan, gusto ko talaga nandyan ang block, hindi lang sa piston kasi mas sure doon sa block.
So, bubuksan mo syempre yung packaging para isalpak yung piston ring. Then, kung hindi, okay lang. So, palit ka ng iba. Normal po yun. Kasi kung masyado tayo stricto doon sa hindi pagsukat, lalo na kung ginagawa sa shop, anong mangyayari, di ba? Kung testing, di ba? Basta't dito. Pero kapag sa iba naman, as long as na hindi siya na-damage or hindi na sira, so, nagko-consider, pwede rin po ninyong i-consider yun. Pero always depende sa item. Depende sa item, kung maselan siya na item, yun. Palagi nyo na lang i-remind yung, yung customer nyo. Pero as much as possible, sa atin naman hindi applicable, hindi yun eh. Kumbaga no return, no exchange, especially pag na-damage na yung packaging niya. So, depende sa consideration po niya at depende rin siguro sa approach, Pero kapag halimbawa, yung pinakita niyo na sa customer at siya yung nag-insist or siya talaga nag-initiate na bibilhin niya yon kahit hindi siya sigurado at sinabi mo na hindi ka na rin sigurado, pwede ka nang tumanggi mag-refund. Sa refund, palit po, pwede pong magpapalit. Palitan nyo lang po. Kasi anuhin nga naman kung hindi, di ba? So, yun. Pero pag refund, pwede mong pag-isipan kasi wala nang refund. Lalo na kung umuki naman siya doon at hindi defective yung item. Next naman, yung problema ng mga galing sa labas talaga ng mga items. Halimbawa, yun ba yung mga galing Lazada, galing Shopee, tapos dadalhin sa shop nyo? Ako po, nag-a-add ako ng 50 pesos sa mga ganon. Although nakaka-insulto siya, di ba? Although dagdag kita naman siya sa mga sa mga mekaniko, may mga shop po na hindi tumatanggap ng gawa pag hindi galing sa nila, sa shop nila or kapag hindi sa kanila nang galing. Let's say for example, wala silang gasket or walang ganitong gulong, dapat sila ang bibili para mapatungan nila ng kahit papano 30 pesos man lang, 'di ba? 50 pesos. Depende sa halaga, like 20 pesos, 'di ba? So, may mga shop na halimbawa may bit-bit ka ng parts, hindi nila ikakabit 'yon, hindi nila gagawin. Usually kapag owner yung mekaniko. Pero before, may mga kilala ako. And then siguro over time, parang na rin sila. Pero ganun may mga strict talaga na hindi nagkakabit kapag hindi sa kanila galing. So, sa amin before, pinag-isipan ko yan. Kailang naawa din naman ako sa mga mekaniko. So, ang ginawa ko na lang, kasi kita pa rin naman nila yun, di ba? Charge na lang ako ng dagdag doon sa labor nila. Labor nila 100, o ginagawa ko 150. Yes, and then, ayan, problema talaga kung kulang kayo sa items talaga. Wala tayong magagawa doon. Medyo kukulangin talaga ang kita natin or income kapag kulang yung ating items, yung ating mga pyesa, yung ating mga inventory talaga. Let's say for example, galing labas-labas ang binibili. Excuse me. So, hindi mo naman pwedeng mapatungan pa yun ng malaki. Like, kapag bumili ka doon, halimbawa gulong, so papatungan mo na lang dagdag ng 20 pesos para na lang sa gasolina sa pagpunta at sa abala. Mga ganun na lang siya. So, yun ang pinaka main problem talaga na makakasalamuhan natin na magpapastress sa atin kung wala tayong stocks. Kasi, lalo na kung may mga mekaniko, kasi kung kulang tayo sa puhunan, kaya nga hindi masabi na kung wala ang mekaniko, wala din ang shop. What? Paano maging kung wala ang kapital, wala ang produkto, wala ang pyesa, wala items, anong gagawin nila? May magagawa ba sila? Ba tayo naman problema ng mga items na yun, tayo mangungutang, tayo maglulun, tayo ang namang problema kung paano tayo magkasta. Kaya mamahal ng mga produkto na ito, tapos manghihingi ng porsyento. Buti naman sana pwede mo i-consider kung talagang matagal na siya sa'yo, privilege mo na lang yun, talagang maano siya sa trabaho. Pero ako nagpapasalamat ako sa mekaniko ko, sa mga mekaniko ko, kasi maano sila, may malasakit sa shop, ganun. Kasi halimbawa ganyan, busy ako, ganun. Minsan yung mga mekaniko ko pang nagsabi, meron ka te. Sabi ko, ay wala, parang wala. Sabi pa, hindi te, meron ka te. Parang dito ka banda nun kumukuha. Nalilit ko na rin kasi ako minsan ba, hindi te, meron te. Minsan sila pa yung nag-insist, mayroon ba niyan te? Hanapin mo ba? Meron ba niyan te? Ayan, sila yung tapos, ayan, nag-aano sa mga customer, nag-a-assist kahit halimbawa minsan hindi pagawa, bili lang, nag-a-assist yan sila. Thankful ako doon. Problema lang din, nakakaharapin nyo kung halimbawa marami kayong mekaniko, pag sila ang yung bang hindi maiwasan yung inggitan, selosan, ganyan, kanya-kanyang sumbong. Napakasakit sa ulo. Hindi ka naman pwedeng mamili. Hindi ka rin pwedeng
kailangan mong timbangin. So, ang gagawin mo, parang dead man na lang. Pero darating talaga ang point na meron ka pagsasabihan, tatampo naman yung isa, kay bakit siya lang pinagsabihan, or tatampo naman, bakit ganun, bakit siya ang lumabas na ganun. Marami kami mekaniko. Before, ilan ang mekaniko namin, naging 3, 4, ganun. Nag-away-away sila, nagatampuhan sila. Kanya kapag umalis kami, lalo na pag 4 na araw, 5 araw, ayan, marami ng mga kwento, marami ng problema pag uwi. Masakit talaga sa ulo. Ngayon, 2. So, ayun, next is, ayan, presyo. Pagdating sa presyo, kakaharapin mo talaga yan along the way. Yung bang sinasabi nagpapatayan sa presyo. Pero ako, hindi ako naghahabol na yung inamurahan ko yung presyo ko para lang magbagsak presyo. Hindi ko, kahit pa sabihin na doon sa ganito mura, hindi. Kasi parang it comes with the credibility na rin ng shop, sa totoo lang. Diba, marami naman silang pwedeng bilhan na mas mura, pero bakit pinipili nilang bumili dito sa amin kahit na nagkakadeferensya ng presyo? Kasi sila, kumbaga confident sila doon sa ibibigay na tama. Tapos basta comment nyo po ako kung kung tama ba. 'Di ba meron naman minsan na parang kahit tayo bibili, 'di ba nagka-canvas tayo. Medyo mahal doon pero mas gusto mong doon bumili kaysa doon sa una mong napagtanungan. Depende sa approach, sa credibilidad nung nagbebenta. So hindi ako nag-a-adjust na para magbagsak presyo, pababaan ko taga para sa akin hindi. Kung anong presyo ko yun siya. So bakit bumibili pa rin kahit na mayroong mas mura? So depende pa rin dun sa quality. Tapos alam nila na yung ako kasi hindi ako yung para lang halimbawa bibili ng spark plug or CDI, ignition coil, yung mga ganon, stator or whatsoever na yung parang halimbawa, tatanungin ko siya, CDI, bakit ka po bibili ng CDI? Na test mo na ba? Na troubleshoot po ba? Kaya CDI na? Baka po spark plug lang ang problema. Nagaganon ako. Baka po ignition coil lang. Baka hindi pa naman battery, baka regulator. So kung may battery or may stator, dalhin mo po dito, test ko yung stator mo. Nagaganon ako. Yung battery po, test natin kung okay pa. So, nare-realize na parang may care ka. Hindi lang basta, sige, benta ka agad, ganun. Kasi, halimbawa, nagsasuggest ba ako for their own good, for their own sake. Although kahit na gusto natin magbenta, medyo nagko-concern din ako sa kanila. Halimbawa, kagaya nakaraan lang, may bumili ng piston ring. Ngayon, ang piston ring na hinahanap niya ay Barako 2. Kaya lang, walang Rebor 25. Meron akong standard. So, sabi ko, hindi ito pwede kasi uusok pa rin ito. Sabi niya, try ko lang ma'am. So ako na mismo nagsabi, ikot ka muna, try mo, baka may mahanap ka kasi masasayang ang pera mo dito, magpapalit ka kaagad dito, hindi ito tatagal. Umalis naman sila, umikot, bumalik pa rin. Sabi ko, may nahanap kayo? Wala ma'am. Pero dapat nakatanong na sila doon kung ano na lang, diba? Bumalik pa rin sila dito. Sabi ko, sige po pero wag mo asahan na tatagal po ito kuya kasi uusok. Sabi niya, okay lang yan ma'am, magamit ko lang sa, may laro kasi may motocross. Okay lang yan ma'am na magamit ko lang sa fiesta kahit na hindi na yan magtagal, basta magamit ko lang sa motocross. Sabi ko, sige kasi mapapagastos ka kung ipipilit mo itong bibilhin. Although magagamit mo siya pero hindi ito magtatagal talaga. So yung mga ganun ba, with concern din tayo sa mga customers natin. So along the way, matututunan nyo rin yan. Hindi ko naman sinasabi expert or magaling na ako. Pero yun yung mga na-experience ko na gusto kong i-share sa inyo at lalong-lalo na dito sa ating ka-antrip na kay Aking Motorcycle Parts and Accessories sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayan, mag-apply na yung mga aspirant dyan. And last and finale, para doon sa mga gusto maging mga mekaniko at para doon sa mga aspirant na hindi magaling, tapos wala silang confident na mag-apply kasi hindi naman sila magaling, nahihiya sila kasi alam lang nilang basic. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na alam nyo, basta with the right attitude na mekaniko, may concern, may pangarap, basta right attitude, nandoon na yan lahat. Hindi ka mayabang, porsigido ka, masipag ka sa trabaho, kasi problema din talaga yung mekaniko pala absent at late. Nako, may pinaalis na ako ng dahil dyan sa palaging late. Palaging halos alas 9 nang pumasok, 7:30 open na kami. May pinaalis na akong ganyan. Palagi absent, na huwag na lang kasi nasasayang oras na ang mga
ng mga customer, at kung may halimbawa may matinong mekaniko na mag-apply, hindi na lang maka-apply kasi may mekaniko ka pa, tapos ganun yung attitude, di ba? So mas pipiliin ng mga shop owner yung hindi magaling kaysa sa magaling na problemado ka naman at sakit sa ulo. Di baling hindi ka magaling, basic pa lang alam mo, kasi alam namin na along the way mas nanaisin mong matuto pa dahil ikaw ay porsigido, you are in your right attitude. So always yan na it's better to have an good ba yun, or great attitude than skills. Ayun, kasi ang skills lang natututunan marami. Kahit yung bantay ko doon sa kabilang shop, ano man lang yung alam nun dati, mag-bulkit lang, ngayon marunong na siya yung mga basic na marunong na siya magpalit ng karburador, yun, mga ganun, yung mga unti-unti siyang natututo, yung mga hindi niya dati alam, in the first 2 years niya, alam niya na ngayon. So yun, kasi porsigido, yun yung gusto namin, yung mga gustong matuto at hindi mga ma-attitude. Kaya mag-apply na kayo dyan sa Santo Domingo sa aking motorcycle parts and accessories kung kayo ay may basic na alam. Thank you so much. Sana tayo, oh my God, 30 minutes. Hindi ko lang sure kung maano nyo ito mapatapos, or i-part 1, part 2 ko ba ito. Thank you so much. Baka i-part 2 ko para hindi masyadong mahaba. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye!